Good morning, good afternoon, good evening. Again, our Mass this Saturday is a pilgrim Mass. We recognize the many devotees from all over the Philippines, and not just from all over the Philippines, but from all over the world. Kaya nga po, nais kong batiin ang ilan sa mga devotees natin from outside the Philippines. We would like to recognize ang mga deboto ng Poong Jesus Nazareno sa Vienna, Austria, sa St. Johann Capistran Church. At ganoon din naman yung mga devotees natin, the Black Nazarene Group sa Sydney, Australia. Diyan po yan sa Good Shepherd Catholic Church. Ayan. Nandyan din po ang San Diego de Alcala Parish. Yan po ay sa Pililla, Rizal. Lastmate ko po ang kura paroko dyan, no? Si Father Noe Elnar. And just last night, nagdalaw Nazareno tayo kay Father Abet. Diyan po yan sa Tanza, Nabotas. Doon po sa 100-year-old chapel nila, no? Sa Holy Cross Chapel. Ayan, ano po. And of course, we welcome po yung mga pilgrims natin na talagang who even came over here in Quiapo Church to join, of course, our Holy Mass. Let us recognize one another. Yung po mga galing na down south na nandiyan, Southern Tagalog, dyan po sa Central Luzon. Sino ba pinakamalayo ngayon na nakarating dito na pilgrims? Saan kayo galing? Pangasinan. Okay? Meron pa saan? La Union. Okay? So magandang umaga sa inyo. Welcome sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, Quiapo Church. Palakpakan po natin ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Siguro po yung mga nanonood sa atin, live stream from abroad, ang swerte-swerte naman ng mga nasa Quiapo Church. Kami hanggang monitor lang, hanggang screen lang sila nakapunta na dun sa Quiapo Church. At nakikita nila ang mahimalang imahe ng Poong Jesus Nazareno. Makakapunta pa kayo sa likod para doon sa pahalik. And you may want to see that vicario image. So ito po yung tawag natin sa image ng Nazareno na pinuprosesyon po natin, traslasyon, every January 9 from the Quirino Grandstand hanggang dito po sa Quiapo Church. Yun po ay nasa bandang likod. At yung mga kalihero pa natin na mga images, nandyan po. Napakapalad naman nila. Ayan, ano? And maybe some of you may be thinking, ng swerte naman ng mga servants ng Quiapo. They have time para mag-serve, no, sa Quiapo. And napakalapit nila sa Nazareno. Ayan, ang mga collectors natin, ano? Ang swerte naman ng mga ihos, mga volunteers, ushers, because they are able to stay in an extended period of time sa Quiapo Church, no? Siguro some of you may be serving in other parishes and you just wish na sana makapag-serve din ako sa Quiapo Church, sana makapag-choir din kami sa Quiapo Church. Ano po? Siguro yung iba po, maswerte dahil tayo may mga pabihis. I think today we will change the damit ng ating Poong Jesus Nazareno in a while, maybe later. Yung mahal na Poong Jesus Nazareno, papalitan po yan ng damit o tinatawag nating pabihis, no? Later on, we will have a rites. No? Meron siyang particular specific rites para palitan ng damit ng mahal na Poong Jesus Nazareno. You know, many of us may be saying, ang swerte naman nila, no? And for those maybe na nagdadasal ng himala, and then you are able to hear some miraculous story about healing, about reconciliation, about coming back to good health.
Nung ibang mga deboto, ang swerte naman nila, hindi ko pa natatanggap yung aking hinihiling, no? Especially if you will watch yung every Sunday morning nating program, ano, ni Jiggy Manikad, no? Yung mga himala ng mahal na pong Jesus Nazareno, on TV, mapapanood nyo yung mga himala ng mahal na pong Jesus Nazareno sa pangkaraniwang tao, sa iba't ibang tao, and we will always say, ang swerte-swerte naman nila. Tama po ba? I have a secret to tell you. I have a secret to tell you. Pwede po kayong maswerte o masasabi mong swerte kayo kahit wala kayo dito sa Quiapo Church, kahit hindi kayo nagsiserve sa Quiapo Church, kahit hindi kayo nakakahawak sa pahalik, kahit hindi nyo nakikita personal yung imahe ng bikaryo, kahit hindi nyo napupunasan ng mga panyo, yung mga imahe ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, masasabi kong maswerte kayo. At hindi ko lang sinabi, masasabi pa ng Panginoong Jesus Nazareno, maswerte ka. Kahit wala ka ng kahit anumaman na binanggit ko. Ano yon? Tingnan natin yung Ebanghelyo. Let's go to the Gospel. A very short Gospel. You know? Uniquely, surprisingly, napakaikli. For about like 2 sentences, there must be a reason kung bakit napakaiksi. You need not to remember a lot of details. It was just straight to the point. It's about kung sino talaga ang maswerte. The gospel is about Jesus speaking. As usual, he was preaching to many people. Biglang may isang babae from the crowd lumapit sa Panginoon. At ang sabi niya, blessed is the womb that carried you and the breast at which you nursed. Napakaswerte naman po ng nanay ninyo, ng inyong ina. Siya na nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan. At nang iniluwal kayo, kayo po ang nagpakain sa kanya sa inyong dibdib. Napakaswerte naman. Have you heard that? Have you heard your relative saying to your nanay, ang swerte-swerte naman ng nanay mo, ikaw ang naging anak? Naranasan niyo ba yun? O kabaliktaran, ang malas naman ng pamilya mo, ikaw ay naging anak dyan. Minsan naririnig natin yan, ano? Thank God. Pag nakakarinig tayo ng mga comments mula sa mga kumare, mula dun sa mga kapitbahay, kaanak, ang swerte-swerte naman ng magulang mo para sa iyo. Nagkaroon ng anak na kagaya mo. Di po ba? Oh. Yun madalas ko na pong naririnig yan, lalo na naging pari ako. No? Hindi ko na mabilang, kahit saan kami pagpunta, pagkasama ko nanay ko, nakita yung mga kamag-anak, dati niyang kaibigan, nasabihin, swerte mo naman, may anak kang pare. Yan, ano? Kasi ang anak naman pare. Well, sa akin, salamat sa Diyos, kahit pa paano, di po ba, pinagmulan ng kasiyahan ng nanay ko. Ayan, ano. Pero, eto kanyo. Meron pala na pinagpala, maswerte, na masasabi natin, higit pa sa lahat ng ito. Ano yon? The gospel is very clear and straightforward about it. Jesus said, so ito hindi sinabi ng isa sa mga alagad, hindi ito sinabi ng mga saksi doon, hindi. Mismo, straight from the lips of Jesus, He said, rather, blessed are those who hear the word of God and observe it. Tagalog. Mas mapalad ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos at isinabuhay. May mas lilinaw pa ba doon? May mas lilinaw pa ba doon?
Mas para sa Panginoon. Kung para sa mundo, maswerte ka, malapit ka dito, naging anak mo pare. Para sa mundo, maswerte ka, taga-diyan ka, nakakahawa ka, nakakapunta ka. Pero not for the Lord. For Jesus Nazareno himself, he said, rather, blessed are those who hear the word of God and live it, observe it. Nakaririnig ng salita ng Diyos at isinasabuhay ito. Ano ibig sabihin po nito? Lahat ng ating ginagawang debosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno, lahat ng sakripisyo, lahat ng ating pagdarasal, yung mahabang biyahe natin papunta lamang sa Quiapo Church, yung pagbili ninyo ng mga panyo, pagbili ninyo ng mga maliit na imahe ng Nazareno, at kung ano-ano pa, medalyon, prayer book, ang lahat ng ito ay naglalayon para baguhin ang buhay natin. Ang lahat ng ito naglalayon na pagbutihin natin ang ating buhay. Naliwanag po. And failing to change our lives will make all our sacrifices in vain. Will make all our investment to Quiapo Church in vain. Dahil ang gusto naman ng Panginoon, maliban sa pagtaas mo ng kamay, maliban sa pagpahid mo ng panyo sa kanyang imahe, ang gusto ng Panginoon, maliban sa sakripisyo na mainit na pagbabiyahe, paglalakad mula dun sa parking lot, pagtetren, paglalakad hanggang dito, ang nais naman talaga ng Panginoon, ang lahat ng karanasang ito magdala sa iyo sa isang buhay na mas mabuti. Bakit? Pwede kasing ikaw araw-araw pumapahid ka ng imahe. Araw-araw nandito ka. Pwede namang araw-araw naglilingkod ka rito, nakikita ka ng mga tao, serve ka. Pwedeng araw-araw nagagawa mo ang lahat ng ito. Pero kung ikaw naman ay masungit pa rin, ikaw ay nandaraya pa rin sa iyong negosyo. Ikaw ay hindi nagpapasweldo ng maayos sa mga tauhan mo. Kung ikaw pa rin hanggang ngayon, nagbabala ka pa rin gantihan yung kaaway mo. Minumura mo pa rin yung mga taong ayaw mo. Kung hanggang ngayon, nagnanakaw ka pa rin, nangongontrata ka pa rin ng sobra-sobra. Huwag na tayong pumunta dun sa usapan na yun, mahaba yun. Ano masasabi natin? Para saan ang lahat ng ito? Kasi sa katunayan, ang gusto lang naman ng Panginoon, mabago tayo. Bakit? Yung pagbabago ng ating buhay, nangangahulugan, tayo mapupunta sa Kanya pagdating ng katapusan ng ating buhay. Amen? Alam niyo, nakalulungkot, maikwento ko lang sa inyo. Marami po akong kaibigan. May mga picture pinadala sa akin, mga iba't ibang mga deboto sa mga barangay, syudad, bayan-bayan. Talaga namang nagugulumihanan sila. Sabi nila, Father, ganito ba talaga ang mga deboto ng Jesus Nazareno? Bakit? Kita nyo sa picture, nagyayakapan. Mga naka-short shorts. Inaaway yung mga sasakyan na nasa daan. Nakaharang sa daan. Lumilikha ng mahabang traffic. Wala man lang konsiderasyon. Ganun ba talaga ang mga deboto? May mga kwento pa ako naririnig, kapag traslasyon, magpuprosesyon mula Luneta hanggang dito, iinom muna. What? Tipsy, amoy alak, lasing, saka sasama sa traslasyon, magpupumilit umakyat at humawak. Ano nangyari iyon? Yun ba talaga? Yun ba talaga? Yun ang minsan hindi natin maintindihan. Meron pa ginagawang, alam niyo ba yon? I don't know kung alam niyo to, no? Ilang buwan pa lang ako sa Quiapo, pero nalaman ko na ito. May paligsahan po pala dito. Ilang beses ka nakaakyat sa andas.
Nakatatlo ko, nakailang ka na. Iskoran. Ginawang paligsahan. What? Alam nyo, mahigit 400 taon na po ang debosyon natin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Palagay ko naman po, panahon na para dalisayin ang ating debosyon. Palalimin ang ating debosyon. Itama ang ating debosyon. Nagsimula na po kaming magplano para sa Traslasyon 2026. Iisa ang hinaing. Yung mga losts, yung mga maling debosyon na nakikita every January 9. Every January 9. Na ito ay nagiging dahilan ng nakakasakit, may nasasaktan, o minsan meron pang binabawian ng buhay. Yun naman ang ayaw natin. No? Amen? Palagay ko panahon na gusto natin baguhin ang bansa natin. Baguhin muna natin yung debosyon natin. Kung makasigaw ka, ikulong ang mga korap. Kung makasigaw ka ng pagbabago sa bayan, ganun-ganun na lamang, nanggagaliiti pa tayo. Abay, simulan naman natin sa simbahan. Simulan naman natin sa debosyon natin. Itama, palalimin ang ating debosyon. Pakatandaan po natin, isa lang naman ang hiling ng Panginoon. Higit sa panyo, higit sa mahawakan mo, higit sa lahat ng iyan. Isa lang ang gusto ng Panginoon. Makinig tayo ng Kanyang salita at hayaan natin ito ang magbago ng buhay natin.